Masayang araw po mga ka-PL! Kapapasok pa lang ng taong 2026 mga kababayan, may nasagap kaagad tayo na magandang balita. Good news po ito mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga DDS na nagmamahal at nagsusuporta pa rin hanggang sa ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naglabas po di umano ng pahayag itong isang judge ng ICC, mga kababayan. Mamaya, ibibigay ko po sa inyo ang buong pahayag nitong judge nga ng ICC. Basta ilagay nyo lang po sa isipan nyo, good news po ito. Hindi ho kayo masasaktan, mga kababayan. At doon sa mga nangangako, nagsasabi na magigilit daw sila ng kanilang liig, oras na mapauwi ng Pilipinas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, hala kayo. Kabahan na kayo. Ha? Mukhang magtatapos ang buhay nyo. Etong taong 2026, mapipilitan nyong gawin kasi ipinangako nyo, sinabi nyo sa publiko, na oras na makauwi ng Pilipinas si Duterte, magigilit ako ng liig ko. O ngayon, humanap ka na ng kutsilyong matalim para sa isang ganon, tegi ka kaagad. Eto, panoorin mo, Mr. Vlogger. Pero bago ko po simulan, mga kababayan, magkikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po, at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan. Paki-like at paki-share po nitong video natin para marami pong nakakaalam na mga kababayan natin, lalong-lalo na mga kapwa natin DDS. Okay, maraming salamat. Magkikisuyo lang po. O eto na, ang magandang balita mga kababayan. Good news po ito para sa ating lahat. I now authorize the International Trial Court to facilitate Rodrigo Roa Duterte's return to the Philippines in 2026 as a statement of support for the calls embodied in the signature campaign of the people under the banner Tay Kami Naman. I hereby acknowledge the signatures and collective appeal of the Filipino people. As we enter the year 2026, amnesty is hereby granted to Rodrigo Roa Duterte and his cohorts. I also wish to extend my warmest greetings for a very happy New Year to all. Sino daw ang may pahayag nito, mga kababayan? Si Judge Whitney Solome Balungi Tyson Bosa ng International Criminal Court, mga kababayan. Yan po ang kumakalat ngayon sa social media na kinagigiliwan po ng ating mga kapwa DDS, mga kababayan. Pero lilinawin ko mga kababayan, para klaro ho tayo at para hindi po tayo masabihan na gumagawa ho tayo ng fake news para inisin, galitin itong mga taga-kabilang kampo, mga bangag vlogger, kumakalat ito ngayon sa social media. Kung totoo man ito, ayan, kung totoo man ito, yan hindi ko sinasabing lehitimo ito. Kumakalat na eh. So, pinagkaguluhan na ng ating mga kababayan. Maaaring may katotohanan ito, maaaring hindi. Pero, ako mga kababayan
Sabihin na lang natin, gawa-gawa lang ito. Sabihin na lang natin, malakas ang loob ko na makakauwi ng bansa si Pangulong Duterte sa taong ito, mga kababayan. Bakit? Sige, repasuhin po natin yung isa sa mga sinabi ng ICC. Ang sinabi po ng ICC, mga kababayan, meron na di umanong 300 mahigit na mga testigo dadalo haharap sa gagawing pagdinig ng ICC, mga kababayan. Laban po yan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Sila itong mga magpapatunay di umano na totoo ang nagawang kasalanan ng dating Pangulo. Ito nga tungkol nga sa war on drugs, mga kababayan. 300 mahigit yan. Pero, ang sabi po ng ICC, libo-libo. Kasi, gaya ng mga sinabi nitong nila Trillanes, yan, isa yan si Trillanes na nagpunta sa ICC, mga kababayan, para siya mismo ang magsasabi sa ICC na totoo yung mga war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Hindi po satisfied ang ICC sa 300 lamang na bilang na maaari pa nga mabawasan yan, mga kababayan Lalong-lalo na, yung 300 na yan, magkaroon ng kaunting takot. Siyempre, malapit na po ang 2028. Tatakbo po sa pagkapangulo si BP Inday Sara. Na itong 300 na ito na magiging testigo di umano laban sa dating Pangulong Duterte, maaaring ipatawag din ni BP Inday Sara kung sakasakaling siya na ang presidente ng Pilipinas para sa isang pagdinig. Di ba, mga kababayan? Siguradong magkakaroon ng kaunting takot itong 300 katao na ito. So, maaaring mabawasan pa po ito. Pwedeng bumaba sa 250 hanggang sa sagad na 200 na lang. Hindi yan ang hinahanap ng ICC na bilang para maging testigo laban sa dating Pangulong Duterte. Kundi kung ano ang nakalagay sa affidavit na isinumite nila doon sa ICC, libo-libo po ang nakalagay. Libo-libo. So expected ng ICC, libo-libo rin ang dadalo sa mga pagdinig na gagawin ng ICC laban sa ating dating Pangulong Duterte. Kaso 300 pa lang. Di ba guys, sinabi po ng ICC, mga kababayan, na kung ganiring bilang lamang di umano ang dadalo at tetestigo laban sa dating Pangulong Duterte, hindi nila madidesisyonan na si Pangulong Duterte ay nakagawa nga ng pang-aabuso, pananakit, pagpatay, noong panahong ipinatutupad niya ang war on drugs. Di ba, mga kababayan? Yan ang sabi ng ICC. So, dito sa binasa ko kanina, maaaring nagtagpo, mga kababayan, na pagtagpi-tagpi po natin. Noong nakarang taon pa yun sinabi ng ICC 2025, mga November, December, mga ganun. Last week or second week yata ng November, sinabi ng ICC yon na hindi sila satisfied doon sa 300 mahigit na katao ang dadalo sa pagdinig ng ICC. Kundi libo-libo. Doon na dismaya ang ICC. Kaya, maaaring
sa ngayon, nakapagdesisyon ang ICC na pauwiin na lang ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. At ito nga yung binasa natin, mga kababayan. Di ba? Good news nga, no? Kung totoo ito. Pero yung isang sinabi ko kanina, na sinabi ng ICC na hindi sila satisfied doon sa 300 mahigit katao na titestigo laban sa dating Pangulo, lehitimo talaga yon. Galing talaga yun sa ICC, nabasa talaga natin yon. Mula yun sa kanilang website. Pero kung totoo ito, mga kababayan, magbunyi na ang DDS buong mundo. At magsipag-iyakan na ang lahat ng mga nagsasabing magigilit sila sa liig. Oras na makauwi ng Pilipinas si Tatay Digong. So anong gagawin ninyo? Tutuparin nyo yung sinabi nyo sa ating mga kababayan, mga bangag vlogger na magigilit kayo ng inyong liig oras na makauwi ng Pilipinas. Ayan. Si Duterte. Magpa-public apology na kayo ngayon pa lang. Ako sa inyo, mag-public apology na lang kayo. Tanggapin nyo na lang yung kahihiyan. Kaysa naman sa masayang lang ang buhay ninyo. Di ba? Alang-alang sa pagsuporta nyo dyan sa presidente nyong bangag. Mag-public apology na lang kayo, guys. Huwag niyong sayangin ang buhay nyo. Huwag kayong matakot sa kahihiyan. Natural yan. Nagyabang kayo eh. Yung yabang nyo na yon, tanggalin nyo na. Anong gagawin nyo? Mag-public apology. Ngayon, kung hindi nyo kayang mag-public apology dahil mapupuno kayo ng bashing, di gawin nyo yung pinangako nyo. Maghanap na kayo ng samurai. Berdugo. Nagigilit sa leeg ninyo. Lagot kayo. Ayos! O, ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa panibagong achievement na naman ito ni Marcos. Itong tungkol po sa kanyang approval ratings naman ito ngayon. Noong nakaraang buwan, Desyembre, nakaraang taon na rin. Yung tungkol po yung sa trust ratings ni Mr. President Bongbong Bangag Marcos. Di ba? Na lumagapag talaga. Negative 3%. Ngayon, eto, approval ratings, mga kababayan. Lagapak na naman si Bangag. Sino ang gumawa ng survey? Walang iba. Pulse Asia, mga kababayan. O eto sabi, solid South pa rin. Ba, may question mark, pero okay lang yan. Kaming taga Davao, alam namin yan. Kami mga taga Mindanao pala, alam namin yan na solido pa ang suporta ng Mindanaoan sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Inday Sara na frontrunner sa pagka-presidential candidate sa 2028. Di ba ga? O ito, tila solido pa rin ang suporta ng mga taga Mindanao para kay Vice President Sara Duterte kung pagbabatayan ang nakuha nitong 95% mga kababayan na approval ratings sa Desyembre 2025 ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, mga kababayan. Lumabas din sa nasabing survey na 1% lamang sa Mindanao ang hindi approve sa performance ni Duterte. Kita nyo na, ang layo ho ng diferensya. 1% lamang po, mga kababayan. Ang ayaw kay BP Inday Sara. Habang 3% ang undecided. Okay. O 95% Yung kanyang nakuhang approval ratings 1%,
ang hindi approve para sa kanila si BP Inday Sara dito sa Mindanao, ha? At 3% naman po ang undecided. Okay. Nasa malayong 7% naman, mga kababayan, ito na ang gradong ibinigay nila sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan 85% ang hindi approve at 9% ang undecided. Congratulations, Marcos. Mga kababayan, 85% ang hindi approve kay Marcos, ha. At 9% naman po ang undecided. Congratulations, Marcos. Sikat ka sa Mindanao. Kaso, pagiging sikat mo dito sa Mindanao, pinagtatawanan ka, kinukutsa ka ng mga Mindanawan. Kasi bangag ka, unang-una, sabi ng kapatid mo. Pangalawa, wala ka namang nagagawang proyekto, lalo na dito sa Mindanao. Di ba? Higit sa lahat, ginigipit mo ang mga Duterte. Dinamay mo pa si Pastor Apollo Kibuloy. Inilagay mo sa piitan itong napakabait na pastor na kahit administrasyon mo, Bongbong Marcos, tumutulong siya sa gobyerno mo. Tumutulong sa administrasyon mo. Sa pamamagitan ng pamimigay ng tulong, relief, operation na ginagawa ng SMNI sa mga kababayan nating nasa lanta ng bagyo o lindol man, na nauuna pa nga etong SMNI na mamigay ng mga tulong sa ating mga kababayan kaysa sa gobyerno. Totoo lang. Nasaksihan namin yan. Di ba ga, mga kababayan, ewan ko lang kung namigay ang administrasyon ni Marcos doon sa Manay na tinamaan din ng lindol. Parang hindi ko masyadong nabalitaan. Ewan ko lang kung meron. Kung meron man, sorry, hindi ko alam. Ito pa. Sa buong bansa, sa buong bansa, si Marcos ay nakakuha ng 34% approval, habang si Duterte ay nakakuha naman ng 56% approval, mga kababayan. Isinagawa ang survey noong Disyembre 12 hanggang 15, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews na mayroong 1,200 respondents sa buong bansa. Mindanao, binigyan ng 95% approval rating si Duterte. Marcos nakakuha ng 7%. Ayon po ito sa survey ng Pulse Asia, mga kababayan. Mr. President, Bongbong Marcos, Sir, hindi ka na po gusto ng mga Pilipino, hindi lang ng mga taga Mindanao, maging sa Luzon at Visayas, lantaran po na isinusuka ho kayo ng ating mga kababayan. Ayaw na po sa pamumuno ninyo, Mr. President. Baka pwedeng gamitin nyo na po ang salitang delikadesa para na lamang po ito sa apelyido nyong Marcos na ngayon ay nakakaladkad sa napakalalang anomalya na nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na, Mr. President, makailang beses na po kayong idinawit nitong mga naging testigo sa Senate Blue Ribbon Committee. Walang iba kundi itong si Gutesa, Diskaya, Saldico. Di bagay kaladkad ang pangalan mo? Na ang sabi nga ni Saldico, Mr. President, siya daw po ang nagpapadala sa inyo ng mga mali-malitang pera. Meron din daw kayong
100 billion na insertion, saan nyo po gagamitin yan? Wala naman kayong proyekto, mahiya naman kayo. Baka pwedeng nipis-nipisan nyo po ang mukha nyo, Mr. President Bongbong Marcos. Ha? Ha? Para, malay mo, baka tumaas pa ang ratings mo sa mga susunod pa na buwan. Etong taon na ito, first quarter, maglalabas na naman ng survey. Malay mo, baka umangat at gumanda ang record mo. Kapag ka naipakulong mo ang sarili mong pinsan. Pero pag hindi mo kayang ipakulong ang sarili mong pinsan, Mr. President, tulad ng sinabi ni BP Inday Sara, dahil nga ikaw ay pinangalanan ni Saldico. Sinabi rin ni Gutesa, baka sundin mo na lang, baka pwedeng sundin mo na lang yung sinabi ni BP Inday Sara na ipakulong mo sarili mo. Di ba, mga kababayan? Siguradong sasaluduhan ka po ng ating mga kababayan, Mr. President, oras na ikaw mismo ang mag-step down. Magpapasalamat sa iyo ang publiko, ang sambayan ng Pilipino. Dahil sa wakas, nagkaroon ka rin ng delikadesa. Di ba? Sana lang naman. Kaso, ang tigas ng panga niyan Pag daw matigas ang panga, makapal rin daw ang muka, mga kababayan. Totoo ba yan? Kayo na lang po ang humusga. Ito pa isang balita. Tungkol naman po ito, mga kababayan, dito sa isang alkaldeng pabida. Alkaldeng napapanot na. Hindi na napapanot, nakakalbo na nga Kalbo na talaga. Etong si Magalong, parang dinidebunk niya, mga kababayan, ang mga pasabog ni Congressman Leviste. Etong patungkol po sa Cabral Files, mga kababayan. Parang dinidebunk niya. Yan ang pagkakaintindi ko rito. Yan, sa babasahin ko po. Ito ang sabi niya. Sabi ni Magalong to Magalong! Sabi niya pareho ng kay Leviste ang hawak kong Cabral Files. So, may hawak rin siya. Mayor Magalong. Maaaring may hawak po kayong files na nagmula rin kay Cabral. Bakit? Mayor Magalong, kaya mo bang isapubliko yan? Kung may hawak kang Cabral Files na katulad ng kay Congressman Leandro Leviste, langya, dinaig ka pa ng bata. Ilan taon ka na nga ba, sir? Senior ka na yata hindi ako sigurado. Pero sa tapang lang ang pag-uusapan, walang-wala ang tapang mo sa tapang ni Congressman Leandro Leviste. Ibinulat-lat niya sa publiko ang Cabral Files na hawak niya na nagmula mismo kay Cabral. Pero ikaw, may hawak ka rin, sabi mo may hawak kang Cabral Files bakit hindi mo ibinuyang-yang sa taong bayan na nahimik ka lang? Potragis na yan. Di ba? Pareho umano ng mga dokumentong isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ang hawak din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ayon mismo sa alkalde. Sino may sabi? Mismong si Magalong. Yung hawak daw ngayon ni Leviste at sa kanya, parehas. Cabral Files daw yun. Bata ka ni Marcos Ibubuyang-yang mo ba sa taong bayan yan? Sana, ganito, simple lang. Mayor Magalong, hawak mo Cabral Files. Leviste, hawak niya rin Cabral Files. Para mapatunayan mo sa tao na mali ang mga sinabi ni Congressman Leviste, mag-page by page kayo. Kung ilang pahina, kung ilang
pirasong papel ang hawak ni Congressman Libiste, di ganun din, maaari yung hawak mo. Sabi mo, parehas eh. Bakit hindi kayo humarap sa media? Dalawa kayo. Magpa-presscon kayo. Magbilangan kayo ng mga papel na hawak ninyo. Yung mga dokumentong galing mismo kay Yusek Cabral. Kay Libiste, sa'yo. Libiste, sa'yo. Para maniwala kami na parehas kayong hawak ng mga dokumento. Malay ba namin kung dinidibang mo lang itong sinasabi ni Libiste? Di ba? Patunayan mo sa tao, ibuyang-yang mo rin, ipakita mo rin. Ganun lang kasimple. Sa ulat, sinabi ni Mayor Magalong na nakuha niya ang naturang files noong siya ay nagsisilbi pa bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure at unang inilabas ang mga ito sa isang interview ng Commission kay yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral noong Setyembre. Ayon kay Magalong, agad umano siyang napansin. Agad umano siyang napansin ang matinding reaksyon ni Cabral nang makita nito na hawak na niya ang parehong files. I have the same files, siguro second or third week of September ko, September ko nakuha yun. Noong inilabas ko yan sa interview, nakita ko agad na nataranta siya. Nanginig, inubo, humingi ng tubig at hirap na hirap magpaliwanag. Alam kong familiar siya sa file na yun, ani Magalong. Sinabi rin ng alkalde na personal niyang ibinigay ang kopya ng naturang files kay DPWH Secretary Vince Dizon, gayon din sa iba pang mga commission ng ICC. Ibinigay mo kay Vince Dizon yung mga files na hawak mo, Mayor Magalong. Meron din naman sila niyan. Taga saan ba si Cabral? Taga DPWH. Naroon yung mga kagamitan niya, yung mga computer. Ibinigay mo pa. Hindi mo na lang ipanakita sa taong bayan. Ganyan kakaduwag. Pagdating sa mga dokumento na alam mong lehitimo, ipinakita mo sana sa tao, Mayor Magalong. Total, nagpabida-bida ka man dyan sa mga anomalya na yan tungkol sa flood control project, nakialam ka man, nakiimbestiga ka, naki-inspeksyon ka, umabot ka pa nga ng Davao sa kaka-inspeksyon sa mga flood control project na yan, pero hindi mo nagawang puntahan ang distrito ni Sandro Marcos. Bakit? Ano meron? Natatakot ka? Hawak mo na. Ibinigay mo pa sa DPWH. Maaaring meron kang kopya rin. Okay. Pero, lehitimo bang maituturing yan? Katulad ng kay Libiste na merong tatak na certified copy. Baka wala yang sayo, sir. Ikaw po ang lumalabas na nagsisinungaling. Oras na magharap kayong dalawa ni Libiste. Sana magharap kayo. Sabay kayong magpa-presscon, ipakita ninyo sa publiko na totoong iisa lang ang hawak nyong Cabral files. No? Baka kulang yung sayo. Kumpleto yung kay Libiste. Di lumalabas pa rin na dinedebunk mo lang nga itong bagitong kongresista at nagpapabida ka na naman. Mantakin nyo, mga kababayan, napakaraming mayor sa buong Pilipinas. Napakarami. Dapat nga, ang makialam dito si Mayor Baste Kasi acting mayor siya ngayon ng Davao City. Di ba? Dahil opposition siya. Kung maituturing, dapat nga si Mayor Baste ang sumasama sa mga inspeksyon na yan, sa mga
maanomalya di umanong flood control eh. Pero hindi ginawa ni Baste. Sinong gumawa, mga kababayan? Si Magalong. Parehas lang sila ni Baste na alkalde din. Oh. Mayor Magalong, bakit ka nakikialam? Mayor ka lang naman. Bakit ka sumasama sa Davao? Mayor ka lang naman. Mga congressman nga hindi nga Mga senador, wala nga Mayor ka lang. Nagpapabida ka, nagpapasikat ka. Di ba? Sana, nagpapasikat ka na rin lang Sana, ipinakita mo sa publiko yung hawak mong Cabral files. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Ngayon mo lang sinabi na meron kang hawak na Cabral files na naglabas na ng mga dokumento si Congressman Leandro Leviste. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Sir, tanong lang, hindi kaya napag-utusan ka ng kung sino man para i-debunk etong mga sinasabi ni Congressman Leandro Leviste tungkol sa Cabral files na yan? Magkano po, sir? Nagtatanong lang po. Hindi ako nagpaparatang, ha? Kung meron man. At sino po ang nag-utos sa inyo, Mayor Magalong, na sabihin mong parehas kayo ng hawak na na mga dokumento ni Congressman Leandro Leviste, pero nanahimik ka. Hindi mo sinabi sa publiko na hawak mo pala ito. Eto pa, hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha, pero looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Yan ang mga sinabi ni Mayor Magalong na para bagang, ewan ko sa kanya, saan niya, di ba? Maliwanag naman sinabi niya kanina Ewan ko sa kanya, saan niya kinuha. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Yung tungkol din po yan sa files na hawak ngayon ni Leandro Leviste. Wala daw alam etong si Magalong kung saan nanggaling yung mga files ni Leviste, kung totoo bang galing yun kay Cabral, mga kababayan. Di daw siya sigurado. So, alam nyo kasi ganito yan. Total ganito, sinasabi ni Magalong na malay ko ba kung totoo yung sinasabi ni Leviste, kung saan niya nakuha yung mga files na yan. Basta, parehas kami ng files. Medyo may katangahan din Hindi niya alam kung saan nakuha ni Leviste, pero parehas daw sila ng files. Di po ba? Pagdating ng araw kasi niyan, pwede nang sabihin nila yan na yung hawak ni Leviste, peke man yan. May dagdag yan. Merong binawas, merong dinagdag naman. Dagdag-bawas ang nangyari dyan. So lalabas po na nagsisinungaling si Congressman Leviste. At siya ang tama. Siya ang bida. Bida yan Di ba? Mayor lang nakikialam sa mga pag-i-inspection na ginagawa ng DPWH at ng ICI. Di ba? Napakaraming mayor sa bansa, hindi nga nakikialam, pero siya pakialamero. Ano ka ba talaga ni Marcos? Mayor Magalong, bakit napaka-concern mo yata? Napakarami namang mayor sa bansa, hindi naman nakikialam, tahimik lang naman. Pero ikaw, pumapapel ka. Baka may plano kang tumakbong senador. Ngayon pa lang, itigil mo na yung pangarap mo na maging senador ka. Alam na namin ang baho mo, sir. Di ba, mga kababayan? Parang ginagamit mo itong mga issue ngayon tungkol sa maanomalyang flood control project para bumango ang pangalan mo, oras na tumakbo ka, iboboto ko ng tao. Lumang tugtugi na yan. Gas-gas na yan, bumenta na yan. Gumawa ka ng sarili mong estilo para magustuhan ka ng tao, hindi yung ginagamit mo, sinasakin mo yung issue para bumango ang pangalan mo. Ang tawag doon, oportunista. Di ba, mga kababayan?
Ayos? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.